Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa aking bagong videos. Isang kapamilya may pahayag kung bakit matatag pa rin ang kanilang tambalan. Ang kanyang pahayag, alamin! Ngayong 6 PM, katotohanan ng pinanghahawakan ng magka-love team na si Francine Diaz at Seth Fidelin o kilala sa tambalan na Franceth. Hindi raw nila kailangang magpabuyo na pumasok sa relasyon para suportahan ng kanilang mga fans. Nakapanayam ng isang entertainment press ang dalawa sa press con ng She Who Must Not Be Named na ginanap sa Common Ground co-working space sa Rockwell sa Makati City. Ayon pa ni Seth Fidelin, pinapakilala raw nila kung ano sila. Mas nagiging panatag na sila ngayon kasi nakita ng fans ang totoong sila. Kumbaga, kahit ano ang ibato sa kanila, sila mismo magugulat na lang. Dugtong pa ni Francine Diaz, di raw nila kailangan na mag-lie sa mga fans kasi yung relationship ng Franceth ay di nagbabago. Parang nagkakaintindihan na sila sa tutura. Alam ng mga tao ang totoo. Kaya kung may gustong makakaalam sa real score nila, ang mas nakakaalam ay ang mga fans. Diritsahang tinanong sina Seth at Francine kung ano nga ba ang tunay na estado ng kanilang relasyon. Sagot naman ng kapamilya actor, sinubok raw sila ng panahon, sinubok ng maraming problema at hanggang ngayon nakikita niya at gusto niyang makasama sa future si Francine Diaz. Dagdag pa ni Seth Fidelin, siguro raw napatunayan niya ngayon at alam niyang nag-matured na ito. Nandito na raw sila sa punto ng buhay kung saan nandun na sila sa real phase ng buhay, kumbaga unang hakbang sa gusto nilang puntahan. Ipinaliwanag naman ni Francine Diaz na ang tanging masisiguro niya ay mabuting magkakaibigan sila ni Seth Fidelin. Ayon pa niya, nung sasabihin ni Seth na nakita niya sa future, di raw ibig sabihin na laging may kaakibat na romance. Sa ngayon raw ay best friend sila at ayaw na nilang madaliin kung anumang sagot ang gustong makuha ng tao at yung relationship status na gustong marinig ng mga manunood. It's more of sobrang protective sila sa pagkakaibigan. Gaya ng lagi nilang sinasabi na trabaho ang kanilang inaalagaan sa ngayon. At kung sakali man na mapunta sila doon, ia-update daw nila ang mga fans. Marami sa mga sikat na love team tulad ng Katniel, Jiden, Lizken ang nagsimula sa love team at nauwi sa tutuhan ng relasyon. Pero sa huli ay nag-break din ang mga ito at tuluyang nabuwag ang mga tambalan. Iyon ba ang isang konsiderasyon nila kung bakit ayaw mo na lang i-level up ang kanilang samahan? Ayon pa ni Seth Fidelin, hindi naman niya masasabi ang bukas kung anong problema ang darating. Hindi man bago ang sagot nila sa mga tao, pero yun pa rin ang mga isasagot nila. Proud nilang sinabi na magkaibigan lang ito. Sa kabilang banda naman, ay masaya sina Francine at Seth Fidelin na matapos ang Metro Manila Film Festival 2024 entry na My Future You, na may pelikula na ulit sila. Ang She Who Must Not Be Named ay iproduce ng OIE Productions Incorporated sa ilalim ng direksyon ni Direk Christopher Novagos. Aminado ang love team na malaking hamon ngayon sa kanila ang magpunta ng mga manonood sa sinihan. Maalalang sikat ang dalawa dahil sa mga projects nila na nagmarka sa mga manonood. Halos lahat ng mga movies at teleserye ay pinapanood ng mga fans nila. Sa taong 2025, marami pang dapat aabangan ng mga fans sa patuloy na pagkakaroon nila ng mga proyekto sa bakuran ng ABS-CBN. Proud kapamilya ang dalawa, kaya masaya na gumawa ng mga projects under Kapamilya Network. Di rin naman matatawaran ang galing ng dalawa, lalong-lalo na sa pagganap nila sa sikat na teleserye na Dirty Linen kung saan minahal ang kanilang karakter. Isa sila sa mga tambalan ngayon na patuloy na minahal ng sambayanang Pilipino. Sa kabilang banda naman ay usap-usapan sa social media na hirap pa rin daw ang GMA Network na gumawa ng itatapat sa pambansang teleserye ng bansa, ang FPG's Batang Quiapo. Ayon sa balita, marami na raw natapos ng mga teleserye ng Kapuso Network pero bigo pa rin daw nitong patumbahin ang palabas ni Coco Martin. Ang FPG's Batang Quiapo ay patuloy na namamayagpag sa mundo ng TV ratings at digital platforms. Sa gabi-gabi nitong episodes ay binasag nito ang record sa YouTube kung saan isa ang Batang Quiapo sa highest concurrent views online. Bawat episode ay tinutukan talaga ng mga manonood. Ibig sabihin lang ito na nagandahan ng mga taga-suporta
suporta ng Batang Quiapo sa mga kwento nito. Marami sa mga netizens ngayon ang nagsasabing tatagal pa ang Batang Quiapo dahil mainit ang pagtanggap ng tao sa nasabing teleserye. Most watched teleserye ito at never napalitan ng titulo bilang teleserye ng mga Pinoy. Sa bagong chapter, mas dumami pang mga bagong artista ang napasabak sa kwento. Sinisiguro talaga ng Batang Quiapo na di kalibre ang teleserye mula sa castings at storyline. Kaabang-abang talaga ang Batang Quiapo na mapapanood sa Kapamilya Channel at online platforms. Pasabog kung pasabog talaga ang Batang Quiapo, hindi lang para sa mga Gen Z, kundi pati na rin sa lahat ng edad na nagbibigay din ng suporta. May netizen pa ang nagsabing proud sila sa Batang Quiapo dahil maraming mga artista ang nabibigyan ng trabaho. Dahil din sa Batang Quiapo, nabibigyan ng exposure ang mga baguhan at dating mga artista sa industriya na magningning ang showbiz career. May netizen pa ang nagsabing nagalingan sila sa production ng Batang Quiapo dahil kahit matagal na ito, ngunit nakuha pa rin nila ang i-connect ang mga kwento. Mula pa kasi nung umalis na sa teleserye ang sikat na Kapamilya na si Lovie Poe ay nakuha pa rin nilang baguhin ang kwento nito. Magaling talaga daw ang buong production, kaya ito ang rason na naging number 1 pa rin sila sa puso ng sambayanang Pilipino. Aabangan talaga ng lahat ang mga bagong pasabog pa ng Batang Quiapo para sa kanilang mga viewers. Marami sa ngayon ang nagsabing iba talaga ang Batang Quiapo na teleserye. Anong taon pa kaya ito matatapos? Yan ang tanong ng mga netizens. Pero sa success ng Batang Quiapo ngayon, patuloy pa rin itong minahal ng sambayanang Pilipino. Kaya mahirap na sabihin kung kailan ito matatapos. Dahil nga sa patuloy na pamamayagpag sa TV ratings nito, kaya walang makapagsabi kung kailan ito matatapos. Maalala ang FPGs ang probinsyano noon ay nagdingning ng maraming taon. 7 years na tinutukan ng mga Pilipino, kaya isa itong pasabog. At sa FPGs Batang Quiapo naman, ilang taon kayang mamamayagpag ito sa TV ratings. Ang teleseryeng Batang Quiapo ay number 1 talaga sa puso ng mga Pinoy. Kaya may mga netizens ngayon na nagsabing proud sila sa pagiging number 1 ng FPGs Batang Quiapo ngayon. Maalalang maraming mga artista na ang napabilang dahil alam nila at sinabing grateful na naging part sila ng Batang Quiapo. Maraming mga artista talaga ang gustong makapasok sa sikat na teleserye ngayon dahil isang karangalan na makatrabaho ang iba't ibang mga artista ngayon sa Pilipinas at pati na ang direktor na si Coco Martin. Kaya abang-abang na lang sa mga bagong pasabog pa ng Batang Quiapo ngayong gabi. Big teleserye para sa nag-iisang Coco Martin. Aabangan talaga ng mga manonood ang bagong chapter ng Batang Quiapo ng ABS-CBN. Kayo, ano ang masabi nyo na may pahayag ang Francet sa kanilang tambalan? I-comment na kung proud ba kayo sa Batang Quiapo ni Coco Martin at huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel.